Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah surat at-Tariq. Alhamdulillah natapos na natin yung suratul Buruj. So meron na lang ilang natitira na mga surah. Alhamdulillah. Na tatalakayin natin sa tafsir inshallah. Kasi yung nakaraan, natigil tayo doon sa sa Suratul Lail. Tas mula sa Suratul Lail, napunta na tayo ng Suratul Naba. Binalikan natin yung Suratul Naba. So doon sa Juz Amma, ang natitira na lang natin, Suratul Tariq, Suratul A'la, Suratul Ghashiyah, Suratul Fajr, Suratul Balad at Suratul Shams. Tapos natapos na natin yung Juz Amma. Ngayon pagkatapos ito inshallah, babalik tayo ng Suratul Mulk. Doon sa ikaw 29 na Juz inshallah. So sa suratu At-Tariq, sa sinimulan nito ni Ibn Kathir rahimahullah, dito nga sa Fadlu Surat At-Tariq, yung kainaman ng Surat At-Tariq. Sinulat ni Imam An-Nasai mula kay Jabir, Salla Muad al-Maghrib faqara'a al-Baqarah wan Nisa. Si Muad bin Jabal daw ay nag-imam ng Maghrib. At ang binasa daw niya ay Suratul Baqarah at Suratul Nisa. Yang habangan. Baka mamaya tinapos pa. Maghrib lang tinapos niya yung Baqarah at yung Nisa. Maaring, teka, kaya ba? Kasi yung pagitan na lang ng Maghrib at Isya, mahigit isang oras na lang eh. So, maaring hindi niya binasa ng buo. Pero mahaba yung kanyang pag-recite. At ito na yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Afatanun anta ya Muad? Sa Muad, gusto mo ba nabigyan ng pagsubok yung mga tao? Kasi mahirapan yung mga tao sa ganung kalagayan. Matagal silang nakatayo. Makana yakfika an takra'a bis samai wat tariq wa syamsi wa duhaha wa nahwiha. Ibig sabihin dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung mag-iimam ka sa sala, o lalo na Maghrib, kasi Maghrib talaga yung sala na usually pinakamaikli. Maghrib. Maikli yung mga surah na binabasa dito. Kahit sa Saudi, ganun sila. Yung napapansin ko, pinakamatagal na sala, Fajr, at pinakamaikli, Maghrib. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapat na para sa iyo na basahin ang yung nga, bis sama'i wat tariq, was sama'i wat tariq, suratul tariq at suratul syams. Yung nga, was syamsi wa duhaha. Ang suratul syams. Sa tingin kainaman nito, mainam siyang i-recite sa sala. Tuwing nang mag-iimam ang sinuman. Sa simula nito, al-kasamu ala kaunil insani muhatan binidamillah. Si Allah daw ay nanunumpa. Si Allah ay nanunumpa sa pag-iral ng sangkatauhan na sila ay napapaligiran ng mga bagay-bagay na isinaayos na ni Allah. Hindi iral ang tao mag-isa. Hindi iral ang tao mag-isa. Ang tao ay umiiral sa isang buong sistema na dinulot ni Allah na makasuporta sa buhay. Diba? Kaya nga ang tao, kung mapupunta man siya ng ibang planeta, hindi mo siya basta-bastang mabubuhay eh. O mapunta siya sa isang adverse na environment, masyadong malamig, masyadong mainit, hindi rin siya mabubuhay. Kailangan niyang baguhin yung paligid niya. O gumawa siya ng paraan upang maproteksyonan yung sarili niya laban sa environmental hazards unang-una. Matinding init, matinding lamig, ulan, yelo, o ano paman. At yun na talaga yung tao. Kumbaga, hindi siya basta-bastang iiral. So ganito yung pinapaalala ni Allah sa Surat At-Tariq. Yuksimu tabaraka wa ta'ala
bis-sama'i wa ma ja'ala fiha minal kawakibi an-nayyara. Si Allah daw sa umpisa ng Surah At-Tariq, siya ay nanunumpa sa langit, yung langit na nakikita natin, yun yung sama. Kapag binanggit yung sama, yun yun. Nanunumpa siya sa anumang nilikha niya na naririto, ng mga planeta at mga bituin. Yung nga, was samai wat tariq. Wama adraka mat tariq. At yun nga, sinundan ito ni Allah ng wama adraka mat tariq. At yun nga, itong mga ganitong paraan ng pananalita ni Allah, pinapakita niya lang yung kahalagahan ng bagay na ito. Diba? Wama adraka mal qari'ah. Wama adraka ma laylatul qadar. At iba pang katulad nito. Kasi nga, wama adraka mat tariq. Ano ang magpapaunawa sa iyo kung ano ang tariq? Kasi nga, dakila ito. Thumma fassara biqawlihi, at si Allah mismo ang nagsabi, ang at-tariq, ito ay an-najmu thaqib. An-najmu thaqib, sinabi ni Qatada, innama summiya an-najmu tarikan li'annahu innama yura bil-layli wa yaktafi bin-nahar. So tinawag daw ito na at-tariq ayon kay Qatada. Nang bituin na ito tinawag na at-tariq dahil ito ay nakikita lang daw sa gabi at nakatago sa araw. Hindi siya nakikita sa araw. So hindi naman talaga makikita yung karamihan sa mga star sa araw kasi maliwanag yung araw. Pero ibig sabihin hindi siya talaga visible. Nasa kabila siya ng mundo. Yung Tariq kasi, yun yung pangalan niya, at-Tariq. Yung at-Tariq, yung pangalan niya. Pero Najmu Thaqib, Thaqib sa kahulugan na, kumbaga, lumulusot o tumatagos yung kanyang liwanag sa kadiliman. Pero sa araw, wala na, hindi na siya makikita kasi nasa kabilang bahagi na siya ng mundo. Nasa kabilang bahagi na siya ng mundo. Wa yu'ayyiduhu ma jaa fil hadithi as-sahih naha an yatruka ar-rajulu ahlahu turukan ay ta'tihim faj'atan bil-lail. Sa Tariq, ang kahulugan naman ng Tariq, di ba yung pangalan talaga ng star, di ba? Pagkatok o yung tao na kumakatok. Fa'il to, di ba yung Tariq? Na ang pananaw daw na ito ay sinusuporta ng hadith na huwag siyang kakatok sa kanyang pamilya sa gabi. Hindi siya, kumbaga, huwag niyang yung mabubulahaw yung kanyang pamilya sa gabi. So kung yung pamilya mo hindi pwedeng mabulahaw mo, lalo na ibang tao. Hindi mo pwedeng mabulahaw yung ibang tao. Kasi nga at-taqib at ang thaqib naman, di ba? Yung sinabi ni Allah, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu thaqib. Ang tariq daw ito ay najmu thaqib. Ito daw ay najmu thaqib. Taqib sa kahulugan na sinabi ni Ibn Abbas, al-mudi'u. Nagbibigay ng liwanag. So, ibig sabihin tumatagos ito at nagbibigay ng liwanag sa gabi. Wakala Ikrimah, huwa mudi'un wa muhrikun lisyaitan. Nang liwanag daw na ito, so ito daw yung at-tariq, nagliliwanag, at ang liwanag nito ay sumusunog sa mga demonyo. Sumusunog sa mga demonyo. At yun sinabi ni Allah, in kullu nafsin lamma alayha hafid. So ito ning sinumpaan ni Allah. So nanunumpa si Allah sa langit at sa at-tariq. At itong kanyang sinusumpaan. Pero nga, naalala ko bigla nga yung, kasi meron ng pananaw ibang mga scholar, na yung at-tariq na ito, hindi siya at-tariq lamang dahil sa kanyang liwanag. Kasi merong mga star na natuklasan ngayon, yung tawag sa kanila pulsar. So nag-i-emit sila ng tunog na parang kumakatok. So sabi nila, maaring ito rin yung tinutukoy ni Allah na at-tariq, yung bituin na
at-Tariq. Kasi literally merong tunog na nanggagaling sa kanila parang kumakatok o nagpupukpok, pumupukpok, gano'n. So yung hadith pala na yon yung ano, yung kanina 'di ba, yung bawal naha an yatruka ar-rajulu ahlahu. So kakatukin nung pinagbawal daw katukin nung lalaki yung kanyang pamilya sa gabi, turukan ay ya'tihim faja'atan bil-layl, na darating sila sa kanila ng biglaan, gugulatin sila o kumbaga mabubulabog sila. So yung pinagbabawal yun. Yun yung isang kahulugan. Pero yung tarik sa kahulugan din na pumupukpok. Kaya nga'y martilyo, lalaki martilyo sa Arabic, ang tawag sa kanya matraka. Ibig sabihin gamit pamukpok. Kung paano tayo pumupukpok para kumatok, so ganun din yung martilyo. So may mga nagsasabi ni mga pulsar, yung mga natuklasan ng mga bituin na kumbaga meron siyang tunog na ini-emit na nasagap ngayon ng mga tao gamit ang mga instrumento. So hindi niyo tinutukoy. Sa isinumpaan ni Allah ito, in kullu nafsin lamma alayha hafid, ay kullu nafsin alayha minallahi hafidun yahrusuha minal afat. Nang bawat isa raw sa mga nilikha ni Allah, o lalong-lalo na yung mga tao, ay meron daw hafid, guardian, na mula kay Allah, na nagpoprotekta dito mula sa iba't ibang mga kasamaan. Siyempre sa pahintulot ni Allah. Kasi merong kasamaan na poprotektahan ka rito ni Allah at merong kasamaan na pahintulutan ni Allah na mangyari sa'yo. Upang patupad ni Allah siyempre yung kung ano ang itinakda sa iyo. Liyakdi Allahu amran kana maf'ula. So, di ba? Bigla nating naalala ngayon yung mga guardian angel, di ba? Yung mga para sa kuffar, yung mga kuffar, di ba? May ganun silang paniniwala, guardian angel. Meron pa silang mga dasal. Pero yan, dinadasalan nila yung mga anghel na protektahan sila. May ganun may ganun kami na pag-aralan pa nung elementary. Kinakanta pa nga yun na magdadasal ka sa iyong guardian angel na protektahan ka sa iyong pagtulog. So yung hafid na ito, na sinasabi dito ni Allah, ay katulad daw ng sinabi ni Allah, lahu muwakkabatun min bayni yadayhi wa min khalfihi wa yahfudunahu min amrillah. So ang bawat tao daw, ang bawat isa ay merong muwakkabats. Muwakkabats na nagbabantay sa kanya, sa kanyang harapan at sa kanyang likuran, na nagpoprotekta sa kanya sa utos ni Allah. At ito muwakkabat na ito ayon sa tafsir ay mga anghel na nakapila, magkakasama, sunod-sunod, na nakabantay sa kanyang harapan at likuran. So, ito rin yung tinutukoy ni Allah dito na hafid, yung binabanggit dito sa ano bang sura ito? Suratul Ra'd, verse 11. So dito, bukod dito sa pinanumpaan na ito ni Allah, kayfiyatul khalqil insan dalilun ala qudratillahi ala raj'ihi. Natalakay na natin ito doon sa Al-Qiyamatul Kubra. Ngayon nga, ang pagkakalikha daw sa tao ay dalil sa kakayanan ni Allah na likhain muli ang tao. Ngayon, kung nalikha ni Allah ang tao sa unang pagkakataon, kayang-kaya ni Allah na likhain muli ang tao sa pangalawang pagkakataon. Kung nalikha ni Allah yung tao, tapos mamatay yung tao, maagnas, mas madali para kay Allah na buhayin silang muli. Kahit ano pa yung mangyari sa kanila. Kasi nga nalikha ni Allah yung tao mula sa kawalan Tapos ibabalik lang niya sila. Andyan na yung raw materials, kumbaga titipunin na lang. Magiging mas madali yun para kay Allah. Magiging mas madali yun para kay Allah. Mas mahirap yung paglikha mula sa kawalan kaysa yung ibabalik ka lang mula sa kamatayan tungo sa pagkabuhay muli. Kaya sabi ni Allah, "Falyanduril insanu mimma khuliq." Kaya marapat natingnan ng tao kung mula saan ba siya nilikha. Hindi siya nilikha ni Allah, kumbaga,
ng kumbaga mula sa anumang bagay na magdudulot kay Allah ng kabiguan. Nilikha siya ni Allah sa materyales na kumbaga merong perpektong kapangyarihan dito si Allah. Kaya kung mawawala man yung tao, mamamatay, masisira yung kanyang katawan, kayang-kaya yun muli na bubuuhin ni Allah. Yung ito raw ay tanbihun lil insani ala da'fi aslihi alladhi khuliqa minhu warsyadun lahu ilal i'tirafi bil ma'ad. Sinasabi daw dito ni Allah, pinapabatid dito ni Allah na yung kanyang pinanggalingan, yung nga putik, di ba? Pinapaalala dito ni Allah yung ating pinanggalingan na mahinang materyales. Falyanduril insano mimma khuliq. Marapat na tingnan ng tao mula saan ba siya nilikha. Nilikha siya ni Allah mula sa putik na mahina. Walang halaga. At ang gusto ni Allah na papagtanto ng tao na tanggapin niya ang katotohanan sa kabilang buhay. Dahil nga, hindi tayo nilikha ni Allah na mahirap likain. So mula lang sa putik nilikha niya tayo. So mula sa putik bubuhay niya tayong muli. Kaya dapat natin tanggapin ang katotohanan ng pagbabalik natin doon sa pagkabuhay muli. Nababalik tayo muli na mga nilikha ni Allah. May katawan, may pag-iisip, may kaluluwa, may damdamin, makakaramdam ng sakit, ng pakinabang, mga biyaya, at iba pa. Lianna man kadara alal budaati fahuwa qadirun alal iadati bitarikil aula. Dahil ang sino man na yun nga may kakayanan na magpasimula ay mayroong kakayanan na ulit-ulitin ang pagkakalikha na ito sa parehong paraan. Ngayon kung meron may ibang paraan, kayang-kaya din yun ni Allah. Pero nga sa lahat ng mga ayan na napag-aralan natin sa pagkabuhay muli, di ba inihalin tulad ni Allah yung pagkabuhay ng tao? Katulad, yung pagkabuhay muli ng tao, katulad sa pagsibol ng halaman mula sa buto. So, ganun din, lilikhain ni Allah yung tao mula sa putik o mula sa lupa. At mabubuo tayong muli sa araw ng pagkabuhay muli, sa araw ng paghuhukom. At magiging madali yun kay Allah. Yung sinabi ni Allah, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. So dito sinabi ni Allah sa Suratul Rum, verse 27, si Allah ang nagpasimula ng paglikha at kayang-kaya niyang ibalik ito. Kasi nga, mas madali ito para sa Kanya. Magiging mas madali para kay Allah ang ibalik tayo, ang likain tayong muli. Kaysa sa likain tayo sa una pa lang na pagkakataon na nilikha niya tayo mula sa kawalan. Yung nga sa munod na aya, kuli kami ma'in dafik. Diba? Hindi ba tinitingnan ng tao? Marapat lamang na tingnan ng tao mula saan ba siya nilikha. Kuli kami ma'in dafik. Nilikha siya ni Allah mula sa tubig na dafik. Tubig na sumisirit, lumalabas. At ang tinutukoy dito nga yung semen ng tao. Yung semen ng tao. Ya'ni almani yakhruju dafakan minar rajuli wal mar'ati. So yung semen lalabas mula sa lalaki at babae at maiipon ito doon sa sinapupunan, di ba? Doon sila magmimit. Fayatawalladu minhumal waladu, at mula sa kanila, mula dito magkakaroon sila ng anak biidnillahi azza wa jal, sa pahintulot ni Allah ang makapangyarihan at ang marangal. Walihada qala yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ito magandang usapin. Kasi lagi itong lagi ito nababanggit ng mga kuffar. Mali daw. Mali daw. Itong semen daw, sabi sa Surah At-Tariq, so nilikha daw yung tao mula sa semen, mula sa sperm cell at egg cell, na mula sa lalaki at babae, na lumalabas daw sa pagitan ng buto sa likod at ng ribs. Yung sulb, ito. Yung buto sa likod, yung gulugod, ganon. At yung taraib, yung ribs, yung bumabalot sa ating mga
lungs sa baga. Sabi nila mali daw. Mali daw yun. Pero syempre, itong sulbi wat taraib, yani sulbar rajuli wataraibal mar'ati. Wahuwa sadruha. So ito raw ay nanggaling sa salb ng rajul at taraib ng babae. Ibig sabihin, itong nagtipon daw na ito na sperm cell at egg cell ay nagmumula sa gulugod ng lalaki, buto sa likod ng lalaki. At ang tinutukoy nga dito ah, yung kanyang singit, yung malapit na sa kanyang maselang bahagi ng katawan at sa lugar na malapit sa ribs ng babae. Yung sinapupunan ng babae malapit na rin dun, di ba? Yung sinasabi nila mali daw. Pero actually tama. Tama. Kasi yun nga yung pagdadalang tao ng babae sa ganito din nangyayari. Sa ganito rin nangyayari. Sinabi ni Shabib bin Bishr tungkol dito mula kay Ikrimah at mula kay Ibn Abbas, yakhruju min bayni sulbi wat taraib, dito raw lumalabas sa pagitan ng buto sa likod at ng ribs. Sulbir rajuli wa taraibil mar'ati asparu rakikun la yakunul waladu illa minhuma. Sinabi nila na ang tinutukoy dito yung sperm cell at yung egg cell na hindi mabubuo yung bata liban na lang sa pamagitan ng pagsasama ng dalawa na ito. So walang mali. Hindi mali yung pagkakatukoy dito. Kasi doon naman nabubuo yung doon ang gagaling muna. Doon ang gagaling sperm cell at egg cell ng babae. Yung lalaki, 'di ba sa testis nang gagaling yung sperm cell. At yung egg cell naman ng babae doon sa ovary. Na malapit na rin sa ribs ng babae. Yung sperm cell nang gagaling malapit sa dulo ng, kasi 'di ba yung testis, yung bayag ng lalaki, malapit naman doon sa dulo ng buto natin sa likod. At yung babae naman, yung kanyang ovary, malapit na sa ribs. O tama pa rin. Tama pa rin, alhamdulillah, ang sinabi na ito ni Allah. At yun nga panghuli, inshallah, sasabi ni Allah, diba sabi niya, tingnan ng tao mula saan ba siya nilikha. Nilikha siya ni Allah mula sa tubig na tumatalsik, na lumalabas mula sa pagitan ng buto sa likod at ng mga ribs. At si Allah nga, innahu ala raj'ihi laqadir. Tunay na si Allah sa pagpapabalik sa tao, sa pagbuhay muli sa tao, ay mayroong kapangyarihan. Nga, innahu ala raj'ihi hadal insani al-makhluqi min ma'in dafikin ay iadatihi wa ba'tihi ila daril akhirah laqadirun. Kasi Allah ay mayroong kompletong kakayanan dito na likhain muli ang tao na nilikha lamang niya. At kayang-kaya niya itong ulitin. Kayang-kaya niya itong ulitin, bubuhay siyang muli hanggang sa, bubuhay siyang muli doon sa araw ng paghuhukom. Lian naman kadara alal budaati, kadara alal iadati. Dahil sino man ang may kakayanan na magpasimula ay may kakayanan na ulit-ulitin ito. وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضوعين. At nababanggit ito ni Allah sa iba't iba pang mga bahagi ng Quran. Alhamdulillah. So ito yung panimula sa Surah At-Tariq at yung iba pang mga bahagi, inshallah, tatalakayin natin next week. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.